Dustin was not a morning person. Hindi nakatulong ang escapade niya kagabi sa masamang timpla niya ngayong umaga. Masakit ang ulo niya at tila nagparty ang ilang bagyo sa kanyang dibdib. And he was only at day 1. Sir? Yes, I'm listening. Go on. Malamig niyang untag sa kausap sa phone. Hinilot niya ang noo. God, he was exhausted. Kung pwede lang, matutulog pa siya ng konti. Baka kung matutulog pa siya ay mas lilinaw ang kanyang isip. Maybe he wouldn't feel this turn, this awful, like he just banged his head. But sadly, the first thing the old man taught him when he was 10 was to wake up at 5 o'clock in the morning, and it stuck. I move your meetings with the board of directors to next week as you ordered. I've cleared your schedule today, except for the teleconference. With the constructions, tinungga niya ang panglimang sali ng kape sa mug habang nakikinig sa assistant sa earpiece ng cellphone. Ibinaba niya ang kape at tinipa ang keyboard ng laptop. Good. Schedule my meeting with... He knew the exact moment Jen entered the room. Tila nagambala ang hangin. At dumaloy ang mumunting kuryente doon. O siguro naamoy ni Dustin ang shampoo nito. Ang apple-scented shampoo na binili ni Manuel nang pinatakbo niya ito kagabi sa malapit na 24-hour convenience store. Napatuwid siya ng upo at napataas ng tingin. Nakatayo ang dalaga sa may pintuan ng kitchen. Beams of morning light streamed from the open windows, warming the kitchen with its golden glow. She seemed like an apparition as she stood there, with her big black eyes and long curly black hair flowing down her back, like a silk waterfall. Sir Dustin. Napakurap siya. Nope, she was not an apparition. Sir Dustin. Sir? Yes, I'm still here. Muli siyang napakurap pero hindi niya maialis ang titig sa dalaga. Thank God, the swelling of her bruises had gone down. Pero namumula pa rin ang mga yun at dahil sa puti nito, halatang halata yun. Namamaga at namumula rin ang mga mata ni Jen. Tanda ng walang tigil nitong pag-iyak kagabi. Sir? Schedule my meeting with corporation and I need that project proposal by tomorrow morning. No delays. 8 a.m. sharp tomorrow. Yes, sir. Tinanggal ni Dustin ang earpiece sa tenga. Tumayo siya at nilapitan ng dalaga. Suot nito ang isa sa mga t-shirt niya at ang itim na slacks nito. Wala silang panahon kagabi para humagilap ng damit, kaya ang t-shirt muna niya ang pinahiram kay Jen. Nakatitig ito sa espresso maker na tila ba kakagatin ito nun. Black or with cream and sugar? Sumulyap ang dalaga sa kanya at pinilit niya ang sariling huwag humakbang paatras. With cream and sugar. Paus pa rin ang tinig nito. Nagluto ng pancakes and sausages si Manuel kanina. Or do you want something else? We have... Okay na yun, salamat. Napatiim labi siya. Pinigil ni Dustin ang sariling biruin nito kung may mabahong amoy ba siya. Baka hindi nito ma-appreciate ang kanyang sense of humor. The old man had said he had a knack for offending people. After all, hinintay nilang mapuno ng kape ang shot glass. Malamig at mahaba ang katahimikan sa pagitan nila at parang gusto niyang hilahin ang oras para pabilisin ang pagpatak ng kape. Yung iba nasan? Tila haplos ng seda sa kanyang balat ang tinig nito. Sinulyapan niya ulit si Jen. Determinado itong nakatitig sa counter na tila ba napaka-interesante ng granite doon. Sa kabilang unit, this is my place and they usually eat meals here when we're around. But they mostly stay in the unit next to this. Bodyguards ba sila? Yes. Kasama ba silang uwi sa Palawan? Yeah. Sa Palawan kami lahat nakabase. Andun din ang mga pamilya nila. Sa salitang pamilya ay tila napaso si Jen ng mainit na espresso. He wanted to kick himself. Bakit ba hindi niya natutunan ang the art of tact? Ibinuka niya ang bibig pero walang lumabas doon. Puno na yung shot glass. Usal nito. Iniwas na Dustin ang tingin dito at sinalin ulit ang brewed coffee sa mug nito. Mas mabuti siguro kung timplahan na lang niya ito ng kape at itikom muna ang bibig tungkol sa pamilya nito. How much sugar do you want? Kumuha siya ng gatas at asukal. Ako na, salamat.
Napatitig siya sa paglalagay nito ng asukal at gatas. Napakunot noo si Dustin. Put more sugar and milk. Wala ring nabago dyan sa kape mo. Hindi, okay na. Jen, okay na. Okay. Sit here. I'll just put this away. Hindi, okay lang. Dito na lang ako sa... Sit, Jen. Napatiim labi ang dalaga at humigpit ang hawak nito sa mug. Pinanood niya pagdaloy ng kulay sa mga pisngi nito at pinigilan niya ang mga daliring haplusin niyon para tingnan kung mainit ba yon. Umupo ito sa silyang hawak niya at agad pumalibot sa kanya ang samyo ng katawan nito. Ayaw niya itong payagan nung una sa takot na baka may kung anong gawin nito sa banyo kapag naiwan ito mag-isa. Pero isang tingin sa namumula nitong mga mata, wala siyang magawa kundi ang pumayag. Isang parte din ng utak ni Dustin na nagsasabing gusto nitong hugasan at tanggalin ang alaala ng mga lalaking dumukot dito kagabi. You seem calmer now. Aniya, nagtaas ito ng tingin. Pasensya na kagabi. Hindi naman ako laging ganun. Don't. You have every reason to react that way. You just lost your mom. When you have to face all the problems she left. Then, you're slapped with this news about your father. It's normal to have a meltdown. Yung tatay ko, pwede bang magkwento ka tungkol sa kanya? Congressman ng 2nd District ng Palawan ng papa mo. Yung lolo mo, congressman din dati. Nasa hotel and resort business ng pamilya niyo. Your father has 2 other daughters. Isang 23 at isang 17. Yung panganay pumasok na sa kumpanya ng tatay mo. Yung asawa niya? Mrs. Joan Mondragol is the daughter of your grandfather's business partner. She's a socialite and a former beauty queen. She runs a travel agency in Puerto Princesa. Alam ni Dustin na dapat bigyan pa niya ang dalaga ng oras. Mukha pa rin itong nanghihina mula sa lahat ng nangyari kagabi. Isa pa, wala siyang masyadong maraming oras. Have you decided to come with us to Palawan? I know this is a hard time, Jen, but sasama ako. Tama ka. Kahit naayos niyo na yung problema ni Mama, mas mabuti siguro kung umalis muna ako dito. We have to leave the day after tomorrow. May mga bagay ka ba na gusto mo munang ayusin bago tayo umalis? Yung ibang mga bagay, pwedeng kami na magayos kahit nasa Palawan na tayo. School records and everything else you need for the transfer. We can handle that even while in Palawan. Pero kung may iba ka pang gustong kunin sa bahay niyo o gusto mong magpaalam sa mga kaibigan mo, gawin na natin ngayon. Kailangan ko magpaalam ng maayos kay Kapitan. Malaki ang naitulong nila sa akin sa pagtanggap nila sa akin doon. At may gusto rin akong kausapin bago umalis. A boyfriend? But according to her records, she didn't have one. Sinara niya ang laptop. We can do that today. Pwedeng ako na lang? Mabilis lang naman. Gusto ko lang makita muna si Erica bago ako umalis. Erica. His muscles relax. Of course, yun ang kaibigan nito. Ipinatang ni Justin ang mga folders sa laptop at umiling. No, sasama kami. Don't worry. You can talk the whole day with your friend. But we have to be near you. Sa labas lang kami ng bahay o ng opisina ng kaibigan mo. Mabuti nang maingat dyan. I'm sorry about all this but... Hindi, okay lang. Tama ka. Nagiging matigas ang ulo ko. Pasensya na. Okay, punta tayo pagkatapos mong kumain. Okay. Hindi alam ni Jen kung tama ang pasya niya. Siguro dapat niyang sabihin hindi pa siya handa at kailangan pa niyang mag-isip. Ang dami niyang tanong at pagdududa. Dapat ba siyang magtiwala sa lalaking ito? Pasimple niyang sinulyapan ang katabi. Nakatuon ang mga mata nito sa screen ng laptop. Matamang binabasa ang kung anong nakasulat doon. Medyo basa pa ang buhok nito. Medyo kumukulot yun sa batok ng binata. Tila lahat sa binata ay nagsasabing mas mataas itong nilalang. Isang anghel, isang Diyos, isang panaginip na hindi kayang abutin ng isang kagaya niya. Kung itsura at itsura lang ang pagbabasihan, mukhang hindi gagawa ng masamang bagay ang lalaki. Rich, powerful, and aristocratic. He was all that. Pero hindi sapat yun para pagtiwalaan ng isang tao. Bakit ba natataranta siya kapag tinitingnan ni Dustin? Masyado na siyang matanda para umarting teenager. Mariin siyang pumikit. Focus! Sigaw niya sa isip.
Dapat niyang isiping mabuti kung dapat ba siyang sumama sa lalaking ito. Isang matingkad na imahe ang sumampal sa kanya. Ang paghila sa buhok niya, pati na sa mukha niya. Mabilis siyang umiling para itaboy ang mga alaala. Si Erica, hinihila ng mga lalaking kasama niya. Namuo ang takot sa kanyang lalamunan at napatitig siya sa sahig ng SUV. Hindi niya mapigil ang pag-ikot ng mga imahe. Si Erica, kasama niyang sinasampal sa loob ng isang SUV. Si Erica, walang malay. Parang naduduwal si Jen. Pwedeng mangyari yun. Kilala niya ang kaibigan. Kapag nalaman nito ang nangyari kagabi, sigurado siyang hindi na siya nito hahayaang mag-isa. Parang hindi mo kilala ang mga pulis. Kahit nga si Kapitan walang maitulong sa kanya. Isang mahapding paalala ang boses ni Bob sa kanya. Pinaralisa nun ang mga salitang sasabihin niya sana kay Dustin para kumbinsihin itong magpapaiwan siya sa Manila. Napatuwid ng upo si Jen at humarap sa binata. Hindi mo na kailangang sumama. Ako na lang ang papasok sa loob. No, I'll go with you. Bumukas ang pinto sa tabi niya at kunot noong binalingan siya ni Dustin. Tumatama ang sinag ng pang-umagang araw sa buhok nito. Lalong pinatitingkad ang pagkaitim nun. At ang mga pilikmata nito, tama bang maging ganun kakapal ang mga pilikmata ng isang lalaki? Jen, nagsalubong ang mga kilay nito. Tumigil ang mga tambay sa pagbibilyar at lantarang tumitig sa kanila. Pilit niyang dineretsyong tingin habang naglalakad sa eskinita. Alam ni Jen ang iniisip ng mga ito. Bayarang babae, pumapatol sa kahit sino. Tingnan mo yung nilalakaran mo. Maraming dumi ng aso. Malat niyang babala rito. Iniwas niya ang tingin dito. Maraming dahilan kung bakit ayaw niyang isama si Dustin sa pagkuha ng mga gamit niya. Binuksan niya ang maliit na gate at pumasok sila ni Dustin. May maliit na kanal sa tabi ng bahay, kaya abot doon ang masangsang na amoy. Hindi nagkomento ang binata, ni hindi ito nagtakip ng ilong o kumunot man lang. Gentleman, uyam niya sa sarili. Binuksan ni Jen ang pinto at kinapa ang switch ng ilaw. Kung siya lang, hindi niya bubuksan ang ilaw. Walang kanais-nais na makikita sa loob ng kanilang bahay. Gawa sa yerong dingding, kaya tila sila nasa pugon tuwing taginit. Kupas ang kortina at may butas pa sa ilang bahagi. Ni walang kisame ang bubong at may ilang butas din doon. At dahil umulan kagabi, puno ng tubig ang nakasalok na palanggana sa gilid. Tumapon ang laman nun sa sahig. Sa presensya ni Dustin, tila lalong naging mas maliit, naging mas madilim, naging mas mabaho, at naging mas mainit ang bahay nila. Mabilis siyang kumilos papunta sa cabinet. Kinuha niya roon ang isang peking Adidas varsity bag at nagsimulang ilagay ang mga damit. Don't bring too much clothes. We'll buy new ones before we leave. Or you can buy them when we get to Palawan. Don't bring too much clothes? Sabi nito. Marahil ay isa yung magalang na pagsasabi na huwag siyang magdala ng maraming basura. Okay lang, konti lang naman talaga ang mga gamit ko. Binilisan niya ang pagkuha. Sunod niya kinuha ang ilang libro at dokumento. Totoo ang sinabi ni Jen sa binata. Konti nga ang mga gamit niya. Dito siya nagkamali at lumaki, pero ni wala siyang mahalagang bagay na nakatago rito. Ang naalala lang niya ay isang madilim na bahay sa tuwing uuwi siya mula sa pagtitinda ng sampagita. O ang mga halinghing o ingay ng kanyang mama. Tuwing gabi kapag nagdadala ito ng lalaki. What's wrong? Wala, tapos na ako. Lika na. Dadaanan ko lang si Aling Nelia para ibigay yung susi. May kailangan kang bayaran? Wala, bayad na. Jen. Hinawakan siya nito sa braso at napaigtad siya. I'm sorry, I didn't mean to startle you. I'm also here to settle your own financial problems. Pinadala ako ng tatay mo para tulungan ka. Huwag mong itago sa akin ang mga problema mo. Let me settle this. Andito ako para gawin yun. May kailangan kang bayaran. Natatakot siyang mabasag ang tinig kapag nagsalita siya. Let's talk about it in the car. Come on. Kahit papano ay kumalma ang kanyang mga emosyon. Gumaan ang kanyang dibdib nang matanaw ang sinag ng araw sa dulo ng masikip na daanan. Pagaya ka ng tatay mo! Maingat siyang humugot ng hangin. Parang hinahabol pa rin siya ng boses ng ina mula sa kanilang bahay.
Nakalabas sila ng eskinita at ninanamnam niya ang pagdampi ng araw sa kanyang balat. Pagdating sa SUV, pinagbuksan siya ni Dustin ang pinto at pumasok siya. May batang sumigaw. Napalipad ang tingin nila roon ni Dustin. Anak ng tokwa! Tingnan mo ginawa mo sa kotse ko! Si Manong Elmer yon, ang may-ari ng bilyaran. Sorry po! Hawak ng batang paslit ang ulo nito na tila ba pinoprotektahan niyon. Si Carlo yon, isa sa mga anak ng jeepney driver. Nakatayo ang dalawa sa tabi ng isang nakaparadang Honda Civic sa tapat ng bilyaran. Kung binabasag ko kaya yung mukha mo! Itinaas ni Manong Elmer ang isang kamay at akmang hahampasin ng bata. Stop! Lumatay sa hangin ang boses ni Dustin at lumagpas ito sa kanya bago pa siya makakurap. George! Boss, baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Gulat na napatitig dito si Manong Elmer. Kumabog ang dibdib niya habang nakatitig kay Manong Elmer. Kahit matanda, malaki ang tiyan, naka-shorts at puting sando lang si Manong Elmer, sigang-siga pa rin ang dating nito. Hinawakan niya sa braso ang binata, pero inunahan siyang magsalita ni Manong Elmer. Ba't babayaran mo ba yung nabasag niya? Hamon ng matanda. Yes. E di sige, basta babayaran niyo. George, settle this. Asa ng mga magulang mo? Nanginginig pa rin ang bata. Nasa biyahe pa po si Papa. Nasa parlor po si Mama. Jeepney driver yung papa niya. Nagtatrabaho sa parlor yung mama niya. Mag-ingat ka kapag naglalaro. Go home, kid. Tumalikod dito at hinawakan siya sa likod. Tila nabasa ng binata ang inaalala ni Jen. George will handle everything. Stop worrying about it. Pero baka malaki ang hingin niya. Don't worry about it. Pagkaupo, muli niya tong hinarap. Pero nakatiim labi na ang binata. Habang nakatitig dito, hindi niya maiwasang maalala yung mga nakaukit na muka sa mga lumang barya ng Greece. Parang isa ito sa mga emperors ng mga lumang sibilisasyon. Kapag nagpapasa ng isang mabigat na hatol, wala siyang nagawa kung hindi ang manahimik na rin. Matapos dumaan kina Aling Nelia at bayaran ng utang nila, ang bahay naman ni Erica ang pinuntahan ni Jen. Kinausap niya ang mama nito. Nagpaalam siya. Malaki ang utang na loob niya sa pamilya ni Erica. Kung wala ito, baka matagal na siyang nagpalaboy-laboy at naging malnourished. Ito rin na nagpasok sa kanya sa barangay hall noong 16 siya. Salamat doon, nakapag-aral siya kahit papano. Sunod siyang nagpunta sa barangay hall. Nagpaalam siya sa mga kasamahan niya roon, pati na rin kay Kapitan. 10 taon din siyang nagtrabaho roon at naging mabait sa kanyang lahat. Pero si Erica ang matagal niyang kinausap. Hindi ito makapaniwala sa kinuwento niya. Ayaw rin siya nitong payagang umalis ng ganun-ganun lang. Pero sa huli, mahigpit siya nitong niyakap at sinabihang mag-ingat. Magpabili ka ng laptop ha. Seryoso ang mukha nito sa kabila ng luha. O kaya ng smartphone para makapag-Facebook ka lagi. Lagi kang magpe-Facebook para alam namin kung ano nangyayari sa'yo ha. Gumawa ka na rin ng Twitter account. Madali lang yun. O kaya mag-Skype ka. O magpalinya ka ng phone. Mayaman naman palang tatay mo. Siguro naisip nito na makabubuti ang pagalis sa kanya. Susubukan ko. Kumain sila sa malapit na karinderya. Iniwan niya rin dito ang address niya sa Palawan at ang contact information ni Dustin. Syoong! Nagulat ito nang makita ang business card ng binata. Mayaman talaga to, Jen. Yung kaibigan ng kapatid ni Bob. Siyong ang may-ari ng hotel na pinagtatrabahuhan nun. Nagpakilala rin dito si Dustin at sandaling nakipag-usap. Tingin niya para yun lalong pahupain ang natitirang mga pagdududa niya. Parang nakakita ng Hollywood star ang kaibigan niya nang makita si Dustin. Akala pa nga niya magpapa-autograph pa ito sa lalaki. Hindi niya ito masisi. Kahit si Jen, parang gustong magpakuha ng litrato kasamang lalaki para ilagay sa isang scrapbook. Sinubukan ng binatang magmukhang pangkaraniwan sa suot nitong white t-shirt at kupas na maong. Pero bigo ito. If anything, the simple attire highlighted his raw masculinity. Walang arte at lalaking-lalaki. Yun ang naging dating nito. Pasado 8:00 na sila ng gabi naghiwalay ni Erica. Muli siya nitong niyakap ng mahigpit.
Ingat ka ha. Tumawag o mag-text ka kagad kapag nandun ka na. Lagi tayo mag-chat kapag Saturday at Sunday ha. Hinigpitan din niya ang yakap dito. Okay. Ang gwapo niya, Jen. Baka ito ng chance mo. Sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilang tumawa. Talagang mamimiss niya ang kaibigan niyang ito. Umiiyak pa rin siya ng konti nang pumasok sa SUV. You can still see her. Pinahin ni Jen ang luha at tumiti kay Dustin. Bukas ang ilaw sa loob ng sasakyan at pinalalambong ng ginito ang ilaw ang matigas na hulma ng mukha ng binata. He almost looked gentle, but the hard curve of his lips and strong lines of his jaw remained intimidating. You can video chat online through Skype or Facebook anytime you want. You can call her every day. You can visit her during holidays or summer vacations too. Oo, sinabi rin niya yan. Tumango rin ito at bumaling sa harap. Manuel, let's go. Binuhay ni Manuel ang makina ng kotse at pinaandar yun palayo sa barangay hall. Anak ka ng bayaran! Anak ng bayaran! Sabi mo sa amin kung saan mo siya tinago. Parang pusa ha, gusto ko yan. Ikaw ang malas sa buhay ko. Pareho kayo ng tatay mo. Kailangan ko ng pera, Jen. Kailangan mo akong bigyan ng pera. Huli na to. Anak, sige na, tulungan mo ako. Itigil mo na yan, Mama. Tigil mo na yan. Ba't ba ang damot mo? Ano bang gusto mong gawin ko? Mabuti pang mamatay na ako eh. Jen, yung mama mo, tumalon sa tulay. Sabihin mo sa amin kung saan niya tinago. Anak ng bayaran. Isa kang anak ng bayaran at maduming babae. Pareho talaga kayo ng tatay mo, madamot ka. Akala mo kung sino ka? Ano ba pinagmamalaki mo ha? Jen! Jen! Sumisigaw siyang nagmulat ng mga mata. Jen! Niyugyug siya ng binata. May humahagulhol sa loob ng silid. It's okay. It's just a dream. It's okay. It's okay. Patuloy ang paghikbi, mariin siyang pumikit. May pumulupot na matitigas na braso sa kanyang balikat at sububsub siya sa isang matipunong dibdib. It's okay. It's okay. Usal nito sa kanyang noo. Nanginginig siyang sumiksik dito. Nagsisinungaling ito. Hindi yun okay. Hindi lang yun panaginip. Totoo lahat ng yun. Hinagod nito ang kanyang likod at buhok habang patuloy siya sa paghagulhol. Drink this. Mabuti daw ang gatas para sa pagtulog. Umupo ang binata sa tabi ni Jen sa kama at inabot sa kanya ang baso ng gatas. Salamat. Pinilit niya ang sariling uminom. Kinuha ni Dustin ang baso at sinalinan niya ng tubig. Muling kinuha ng binata ang baso nang matapos siya at pinatong yun sa mesita. Niyakap niyang sarili. Tila gumagapang ang yelo sa kanyang mga ugat. Tumayo si Dustin, pero hinagilap niya ang braso nito. Saan ka pupunta? Nanginginig ang tinig niya. Hihinaan ko yung aircon. Kukuha din kita ng isa pang kumot. Agad lumitaw sa isip ni Jen ang mukha ng kanyang ina. Namumula ang mga mata nito at tila mga sapot ng gagamba ang mga ugat nito sa mukha. Anak, kailangan ko ng pera. Pumikit siya at tinakpan ang mga tainga. Huwag kang pumasok bukas. Tulungan mo akong maghanap ng pera. Mangutang ka kay kapitan, di ba kaibigan mo yung nagtatago ng pera sa barangay? Hiramin mo muna yung pera. Anak, sige na. Jen, lumapat ang kamay ni Dustin sa kanyang pisngi at kumawala ang isang impit na hikbi sa kanyang lalamunan. God, Jen. Pumulupot ang mga braso nito sa kanyang balikat. Tila may nagbabagang pugon sa loob ng matipuno nitong dibdib. Yumakap siya sa takot na malunod muli sa mga alaala. Dito ka lang muna, please. Dito ka muna. Humigpit ang mga braso ng lalaki sa kanyang katawan. Tila mga bakal na gusto siyang protektahan. I'll stay here. Okay, I'll stay. Dustin didn't sleep the whole night. Sa bawat konting pag-ungol at paggalaw ni Jen, natataranta siya. Patuloy ang paghagod niya sa likod at buhok nito para tulungan itong makatulog. Humugot siya ng hangin at maingat na pinakawalan niyon. Hindi bago sa kanya ang mga bangungot. Siya rin ay madalas binabangungot nung bata pa siya. It's okay. Okay?
Hinagkan niya ang buhok ng babae. Maingat siyang nagpakawala ng hangin habang paulit-ulit na bumubulong sa dalaga na okay lang ang lahat. Nagsisinungaling si Dustin, alam niya. Alam niyang hindi yun okay pero wala siyang ibang alam sabihin. He wished the old man was here. Magaling ito sa pagalo ng umiiyak at binabangungot. Nagagawa nitong pakalmahin siya noon kapag nagwawala siya sa pagtulog. Pero hindi niya na maalala. Ang naaalala lang niya ang paghagod nito sa kanyang likod. Muling umungol si Jen sa kanyang bisig. Tila mga hibla ng seda ang malambot nitong buhok. Hinawi niya ang buhok na tumabing sa pisngi nito. Pigil hininga, maingat niyang kinalas ang yakap sa dalaga. Mahirap yun. Mainit ito, malambot, mabango. Parang gusto lang niyang humiga at matulog ulit sa tabi ni Jen. Okay, kasinungalingan yun. Higit pa ron ang gusto niyang gawin dito. Mabigat ang dibdib na gawa niyang makatayo sa higaan sa wakas. Tumayo siya sa tabi ng kama at tahimik itong pinagmasdan. May kumatok sa pinto ng silid. Dustin, andyan ka ba? Nanigas siya at napalipad ang tingin doon. Dustin? Si Manuel yon. Malalaking hakbang niyang tinungo ang pinto at binuksan niyon. I thought so. Anang lalaki, bakas pa ang antok sa mga mata. Nagtaka lang ako. Lagpas alas 5 na. Wala ka pa rin sa kitchen. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Lumabas siya ng silid at hinila pa sarang pinto. Pero muling hinagilap ng mga mata niya si Jen. You shouldn't fall for her, man. Tiimbagang siyang napatitig kay Manuel. Inaantok ito habang nakasandal sa dingding. Just a piece of advice. Though, I'm sure you don't need it. Ikaw naman ang pinakamatalino sa atin. Romantic feelings will complicate things. Tumalikod si Dustin at naglakad papunta sa kanyang silid. Agad siyang naghilamos ng malamig na tubig. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Matigas ang mga mata ng lalaking nakita niya. Isang lalaki yun na gagawin ng lahat para makuha ang kailangan. You'll probably become another monster in her nightmares. Hinablot niya ang tuwalya sa rack at marahas na nagpunas sa muka. Next day. Shop for your things today, but anything you want. Manuel and George will go with you. Tumango si Jen. Tila may nabuong halo rin sa kintab ng buhok nito sa ilalim ng sinag ng araw. Talaga bang ganun kaitim ang buhok nito? Mas makapal at mas makintab pa yun kaysa sa mga shampoo commercial models na nakikita niya sa TV. We don't have big malls in Puerto Princesa like here in Manila, so do your shopping now. Are you on diet? Ano? Hindi ka lagi masyadong kumakain. Are you on a diet? Yesterday, you only ate 1 sausage and 1 pancake for breakfast. Now, you only took 1 egg and 1 hot dog. Kahit kagabi, hindi ka rin masyadong kumain. Ganyan ka ba talaga konting kumain o nagda-diet ka ngayon? Tila nag-overheat ang dugo nito sa sobrang pagkapula ng balat nito. Ano? Alam mo bang kakaiba yung tanong mo? Maganda pa rin ito kahit galit. Tila mga itim na diamante ang mga mata ng babae at nagkukulay matingkad na rosa sa mga pisngi. Gusto niyang magmura ng malakas. Halos mabali niya ang hawak na ballpen. Nahihiya ka pa rin ba sa akin? Ano? Parang gusto na siya nitong buhusan ng kumukulong espresso. You don't eat properly here in the house. You were eating well with your friend in the office yesterday. In here, it felt like you're counting every cent you eat. Kung robot si Jen ay baka umusok na ito. Pulang-pulang mukha ng dalaga. Bumuka ang mga labi nito pero walang lumabas doon. Pumikit siya at nagmura. Anong ginawa mo? Boses yun ni George. Shut up! Tumayo siya at kinuha ang isang envelope sa folder. Credit cards, give her that. Contact unclear. Pick her shopping and make sure she buys something. And make sure she eats properly. Hindi gusto ni Jen ang gumamit ng pera ng iba. Hindi niya gusto ang pakiramdam na umaasa siya sa iba o sa nagkakawang gawa. Pero buong buhay niya parang ganun siya. Matalim niyang tinitigan ang sobrang naglalaman ng credit cards. Go shopping, buy anything you want, blah blah. Pinigil ng dalaga ang sariling baliin ng mga cards sa loob ng sobre. Ano ba ang problema ni Dustin? May mga damit siya. Ano pa ba ang kailangan niyang bilhin? Tinitigan niya ang suot niyang pambahay. Lumang t-shirt yun na binili niya sa ukay-ukay. Ang shorts naman niya,
Pinagluma ang pantalon na ginupit niya. Dumako ang tingin niya sa varsity bag na nakapatong sa isang upuan sa may nightstand. Kupas ang berdeng kulay nun at may tastas din sa gilid ng lumang peking Adidas. Alangan na alangan ang itsura nun sa malambot na kutsyon ng upuan at sa makintab na kahoy na mesita. Alangan ang itsura nito sa buong bahay, period. Parang siya. Sandali siyang pumikit at humugot ng hangin. Parang maruming basahan ang pakiramdam ni Jen habang narito siya. Ni ayaw niyang hawakan ng kahit na ano sa takot na mabasag o madumihan niya ang mga yon. Nang makaharap niya ang coffee maker kahapon, halos magpanik siya. Para siyang eng-eng. Kinakailangan pang ang binata ang magtimpla ng kape niya para hindi siya mapahiya. Ni hindi siya makakain ng maayos. Ramdam na ramdam ng dalagang hindi siya bagay sa lugar na ito. Pareho sila ng bag niya. Peke, mapagpanggap. Nagmulat siya tinitigan ang mga kalis sa kamay. Dala yun ng paglalaba at pamamalansya. Wala siyang kinakahiya sa mga naging trabaho niya dahil marangal ang mga yun. Pero alam ni Jen ang pagkukulang niya. Alam niya ang kanyang kaibahan sa binata. Hindi kailangang ipamukha ni Dustin yun. Tinitigan niya muli ang mga credit cards. Iniisip pa lang niyang gamitin ang mga yun. Tumatayo na ang balahibo niya. Umungol siya at marahas na isinuklay ang mga daliri sa buhok. Hindi tama yun. Ayaw niyang gumamit ng pera ng iba. Ganun ang mama niya. Ayaw niyang maging kagaya ng kanyang ina. Tama na! Tumayo siya sa kama. Galaw-galaw Jen, kung ano-ano nang iniisip mo. Hinalughog niya ang isipan kung ano ang pwede niyang gawin. May punto si Dustin. Nagiging balat sibuyas siya. Napaka-ingrata niya. Para mga fireworks na pumutok sa kanyang isipan ang mga alaala kagabi. Nag-init ang kanyang mga pisngi nang makita sa isipan ang matipuno nitong dibdib. Ang matitigas nitong mga braso na nakapulupot sa kanyang balikat at... Ang tatay ko! Ani Jen sa sarili. Pinuputol ang delikadong daang tinatahak ng kanyang isipan. Tama ang tatay ko. Tumango siya sa sarili at tinakbong pinto. May desktop computer sa living room at sinabi ni Manuel na pwede niyang gamitin yon. Pwede niyang i-research ang tatay niya ron. Pagkatapos maglilinis siya. Tama, maglilinis siya. Shopping? Bahala na. Mamaya na lang.